ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2 sa hapon. Mga labing ulihi nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihi nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Lunes nga edisyon kita, Pebrero 16, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabyanan, subong hapon baw sunod-sunod ining sunog. Mga kabyanan, kaina sang kagahon may sunog na nagluntad sa barangay Balabago. Unfortunately, may isa ka patay matapos ang sunog, matapos nga na-trap kag way naging siya makagwa, no? Baluon ta ang latest ini, no, sa investigation sa Bureau of Fire Protection Iloilo City. Kag mga kabyanan, sini naman nga udto under control na ang sunog. Under control na ang sunog sa barangay Benedicto. Pati base mga kabyanan sa information nga nakuha naton from Bureau of Fire Protection, naglabot pa sa fourth alarm ang sunog alauna 16 kaina. Nagkabaton sila sang fire call alas 12:56. Kag makita naton diri, no, sa ikalimang panalgan sang Student Services building sang ISATU diri sa new site ang kadamulon sang aso kaina. Maitom kag maitom kag madamol nga aso halin sa sunog. Aray pakita nato, no, sa aton nga mga kauturan balang sunog kaina. Pero subong madamol-damol ang aso kaina, mga pasado alauna naton ini nga kuha nga video. Nakita mo kung amo nakadamol ang aso o ang kalayo sina derble gid ang ibwal sina. Kag may mga videos gani kita din nakita nga nga kinaran-karan ang mga pumuluyo para lang nga mapalong ang kalayo. Ang mga taga Bureau of Fire Protection na sige-sige man ang pagpalong nila, pero terrible niyang ila trabaho halin kaina kay duhagin kasunog niyang ginrespondihan. Mga kabyanan, bisan ikaw taga Haro, BFP Fire Station Haro, ikaw di sa Bureau of Fire Station Molo, ikaw kung may sunog kag hindi masarangan sang Haro, nagapangayo ini sila backup sa iban nga mga fire stations.
Kumbaga, basta may sunog, tanan na yan, nagabinuligay. Mga fire volunteers, nagabinuligay para nga mapalong ang kalayo. Hindi nga kung tagamulo ka, hindi kaya magbulig kung may sunog sa haro. Hindi, buligay ina mga kabyanan. Luoy kita no sa mga tao. Ang sa haro, isa lang to ka balay, kung isa lang to yung ka establishment. Kasi ano to mo, talyer to ang nasunog. Ano man to, emosyonal man tong tatay. Kaya ang bal niya, okay lang na yung masunog ang talyer kaya mapakayo ko ina. Pero ang bata ako masubugid kay na patay gid siya. Una bala no, di mo mapaktan bala. Kasi may information pa gani nga ang napatay nakainom. Subot silingon, medyo mahamuok ang tulog mo bala. Siguro sa nabatsagan niya siguro basi nagaibwal na gid siguro ang kalayo kag sang time nga nakabatsag na siya, nakamarasmas na siya, nag-aaso na kag na siya nasuffocate kay ipabati naton karon sa inyo no ang interview ta kay Senior Fire Officer 2 Denmark Makoko nati nagpahayag nati halin sa kundi ng kwarto niya malayo na siya gawa sa malayo-layo na siya sa kwarto subot silingon gid siya nagtinguha siya nga magwa galing kay basi natumbahan siya sa mga debris na siya na-suffocate siya kag why na siya makagwa. So muna why man kita naghambal na hindi mo mapaktan kisa ang emerhensya bla wala na sang nag-aabot na mga kabyanan sa time nga wala mo bala gina-expect pero sang linog sino ba lang malaong mga malinog. Pero ang mga sunog, nagapati kita nga ma-prevent ta ina. Una sa mga connection ta, mangin responsable kita, mangin fire safety conscious kita. Mugi din na permi ang madumduman naton sa kada interview ta sang una sa former regional director man sang Bureau of Fire diri bala si Fire Chief Superintendent Attorney Jerry Candido. Ngati amo na ang ginapahayag niya bala nga dapat mangin fire safety conscious kita mga linya gid sang kuryente kay ang natabo dito sa Balabago may ang initial nila sa electrical in nature gito ang sunog na nagluntad. Dira mo makita nga i-check gid dapat ang linya sang kuryente. Dapat siguro 10 years, 15 years pila dapat man nga ang ideal nga pag-check sa mga linya sang kuryente dapat palaboton 20 years before i-check or dapat 10 years pa lang pang-check nyo na nga daan kung kinahanglan islan hindi ta na pagulaton nga may sunog nga magluntad kag mag-akto kita kinahanglan may mga preventive measures kita kay hindi naton mahibaluan kung saan magkasunog okay halungan gid naton ang aton nga propiedad siyempre pila ka tuig mo ina gid pabalasan pila ka tuig ka mo nga nagpangabudlay sina tapos masunog mga pinabayaan nga mga linuto isama nina dumduman ko ng pinabayaan nga linuto kay 2011 to bla dumduman nyo tong nasunog nga Picos Blas Miagao 15 years ago 16 years ago 2010 elections dito pa ko na assign dito ang akong assignment as volunteer reporter sa isa man ka radyo diri sa Iloilo. Pating initial nga information to ginsalakay kuno sila sa ginsalakay sila sang NPA. Ako mo na nga nasunog. Pero galaya pinabayaan nga linuto. Mula na kasimple pero lang tawa balang impact. Ito muna dapat mangin conscious kita. Pebrero pa lang subong pero pila na ka mga sunog ang na-record ta. Pagid ang mga pwede tahimuon sa Marso. Pero dapat subong pa lang nagapreparar na kita. Kasi ang Marso, amo ni ang Fire Prevention Month. Kag dapat, hindi lang kada Fire Prevention Month man kita nagapreparar. Dapat kada adlaw, mangin conscious kita. Under control naman and we hope no nga maka-declare na ang BFP sang fire out.
Baluon taman karon kung ano kadamo nga mga balay ang nagkalasunog sa barangay Benedicto Haro. Sa 6 minutos makaligat sa takda ng alas 2 sa hapon sa siningang mga tiniwan pabati naton sa inyo ng interview ta kay Senior Fire Officer 2 Denmark Makoko. May kang kanan ini no sa sunog na nagluntad kay ina sa barangay Balabago, Haro. Sa mga hinsang barangay Balabago. Sir, susubong sa cost natin premature pa man na conclude given nga step procedure na kuha debris sample. Muna lang kasi hindi lang nasunog na portion sa instruction tapos electrical wires which is both subject na sir sa para laboratory service testing. So, at the same time, amo man lang amon nga ginabasihan as tapos. So, currently, amo na under investigation. Pero kung sa involved lang, actually isa man lang sir ang involved na establishment or structure, ang kanya naman na dira man nagatulog ang aton na occupant or ang owner. Ano ni sir, residential or ginaparentahan? Ano sir, talyer sa sir, repair shop. Okay. Engage siya sa mga sa mga engage siya sa pangkayogit sa salakyan. Okay. So dira man natulog, dira man natulog galing sinasali dira man natulog si owner kay pamilya kay may karinderya pagit sila sa sagwaan no. Tapos may mga manok sila nga ginabantayan nasagod sa likod naman nilang apart. Okay. So bali ang napatay ni sir, ano ni ang bali wala siya nakagwa isa man sa amon nga no sir is although kung based on sa iyang location kung din siya na recover medyo layo sa gawa hindi sa iyagi niligdan isa sa no sir is na-trap na sa blasera wala na sa kagwa to sa dapat nga pili agyan. Pero sir, kung basihan ng mga ano no sa initial ninyong investigation, ano ay ng mga ginalantaw ninyo? First and foremost, ako sa post lang, ginalantaw naman is muna electrical in nature. Since kaniyang lugar to, wala man, layo man sa mga lulutuan, sir mo. Kung sa din ang ginalantaw naman, ginalinan. Hindi sa bila directly, gidya dito sa lulutuan, kalayo sa sir mo. Although, Hindi nag-start ng kalayo, sir? Kung katubang ka sir sa area, ragid sir sa tuba, tunga-tunga, gid nga side. Yung area side, dali. Almost sa tunga-tunga, gid sa nga side. Tapos galing nga mula na, although ang kung gatubang ka, ang right side is do medyo vacant kay tidra sila ka kayo. Pero ang right side yun naman is na mayara sila makeshift nga balay-balay. Kundi yung ginabutang ang mga stocks ang mga bubud nga mula bla. Tapos direksyon na to doon sa mga kwartos ang casualty. So ano ni sir ang kwarto, sir, kundi nasunog? Light materials or anong? Okay sir, light material, more sa shear sheet ng dingding. Okay. So nag-sheet yung sir. Okay, sige sir. Sir? Matian si Senior Fire Officer 2 Denmark Makoko, ang Chief Investigator sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City. Ang isa pagid nga dapat naton halungan ang mga kabataan tabala. Balan mo ang mga kabataan ang eagerness nila bala nga mag-learn, iba no sa ilang curiosity man nila ang paghampang sang kalayo. Nadumduman ko ni sa nagcamping ang bata ko, nagtry sila ni mag-testing-testing tumang pasindi magpa dabok-dabok importante i-guide mo sila. Kay mihara ginayang tendency ng mga kabataan kisa mga upod man niya o mga kabataan gusto man nila nang magdabok-dabok kasi sa ulihi. Tingala ako na nag-iibwal na nga muna bala no maghalong gid kay bisan ako may na-experiencehan man kita sinisang una sang bata pa kita sus kung why ito na mo na palong sigurado gid ang sunog bro. Okay, sindi-sindi kada malipay na malingaw ng mga bata, ma-enjoy na sila no. Kita mismo sa bata kita na experience naman na willy kita sa sauli tingala kita nga daw nagkadab-kadab na kulbaan ka na dayon kung magdako ang kalayo. Amo na i-guide naman ang mga kabataan nga i-explain ta sa ilang ang kalayo hindi na halampangan
Kay kung magdako ang kalayo, basi ginaya maglapta. At luwi ka nakabalo, ano na, terrible na ang halit nga nabilin sang sunog. Agamo nang luyagid naton nga likawan. Pero ang kalabanan gid nga na-notice naton, electrical in nature, mayara iban ngati napabayan nga linuto, mayara man yang ngati may nadumduman kita sa area sa city proper sadto nga dugin hungod niya sunog kung nadumduman sang aton mga tagpalamati ito, pero tinapasakaan to sang kasong arson naman. Pero ang kalabanan gidya electrical in nature. So amo gid nang aton ginapangabay sa aton mga kauturan, sa pila ka tuig i-check nyo gid ang linya sang kuryente nyo. Makita ni kung may mga electrician nga muda sa inyong balay, ti okay na ya, ma-check nila na ya regularly ang inyong mga linya. Pero usually 10 years, kung di kita magsala, no? 10 years or depende man, no? Depende sa quality. Kung siguro kung kalidad nga linya sang kuryente, mga pila ka years, sabi kag mga islan mo ina, may 10 years. Dapat may ara galing nga every year gina-check man. Okay, so mas mayo gid ah. Oh, mga loose connection. Ang ano pagid ang likawan pagid sa aton mga kauturan ng octopus, ano ganin ang tawag sina ang octopus connection. Ngati saksakan mo sa extension, saksakan mo pagid sa extension, tapos buta-buta pagid dayon ang ginasaksak mo. Te overload, tingala ka nga maglupok, te pati cellphone mo guba. Oh, te. Muna maghalong gid kita basta nga mga kuryente. Kay ang impact sina, negative impact sina kung makuryente ka or magkalasunog ang mga appliances, hindi basta-basta mo na nga dapat halungan gid. Mo to masubo, no? Hindi mo na mabalik ang kabuhi ito sang napatay. Although ang utod, kung di kita magsala, nakagwa. Galing kitigin una niya rescue ang mga bata niya. Di siyempre, siguro sa pamatsyag to isang utod niya nga babae, ang kaya naman to sang utod niya nga mag ano kiti ano man siya, able man siya. So muna hindi mo gid malikawan ang isa pagid ka problema sina what if may nabilin gusto mo ibalikan, anong dapat himuon? Balikan mo bala or itugyan mo ang pag-rescue sa taga Bureau of Fire Protection? Kay may tendency nga kung balikan mo ang himata mo or balikan mo da ang kilala mo nga nasunog, basi bala tungod sang eagerness mo, kasi hindi man tanan may training sa pag-rescue, basi bala nga pagduha na kamo ang salbaron. Amo na nga as much as possible may mga amo na nga insidente, itugyan nyo gid ang pag-rescue sa mga sa mga taga Bureau of Fire Protection. Pero balaan taman may iban gid nga mga kauturan ta nga naga panikasog gid nga salbaron. Syempre gid na ya, kabuhi na ya, kag pamilya mo na ya, palangga mo na, salbaron mo man na. Pero kung ara na kamo sa mo na nga sitwasyon, gid Bureau of Fire Protection gid ang saligan nyo. Cinco minutos magaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpaton naton sa pagbalik sa programa Bantay Banwa. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo, Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue, kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Tugig,
upod kay Mary Hope Torrechante. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Plus, upod kay Paul Tarosa. Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kay Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi
Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika. 34 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Parahin ka muna nagapamati din sa Yapon sa programa Bantay Banwa. This time magkakuha kita sa report. Update ini sa selebrasyon sa Chinese New Year diri sa syudad sa Iloilo. Pauntang detalye sa report sa report no ni Emmy Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mayong hapon. Mayong hapon po. Mayong hapon sa pagpalapit ng Bantay Banwa. Advance Happy Chinese New Year sa mga listeners natin, no? Was ang official, no, na Chinese New Year celebration kung sa diin i-welcome natin po ang Year of the Horse, no? So kayo na, pag walang ginatapos ang press conference ng Ilonggo Chinese community para naman sa hiwaton ng mga aktibidad
may kaangtanan sa Chinese New Year diri sa Iloilo City. Although buwas ang aton gid nga adlaw sang Chinese New Year, no? Tag-isa man ini ka non-working holiday diri sa pungsod Pilipinas. Ang mga aktibidades siya sa Chinese New Year diri sa Iloilo City, ang highlight gid is sa Biyernes, no? Sa February 20. Dira hiwaton ang Chinese New Year Grand Cultural Show sa Iloilo Freedom Grandstand. Alas 6 sa gabi, kag antes ini may hiwaton nga Chinese New Year Grand Parade, no? Alas 3 ng hapon, dira sa may downtown area, padulong sa Iloilo Freedom Grandstand, no? Karon alas 3 sa hapon, ang opening program, no? Para sa Chinese New Year celebration diri sa Iloilo City. Kag may tema ining Harmony in Radiance, no? Kada tuig po may ara kita sa mga Chinese schools, no, nga na-assign na mag-organize ng kahiwatan, no? And for this year, ang organizing committee pangunahan sang Sun Yat-sen High School, no? Hari di kay na ang pila nila ka mga opisyales, kuupod man ang pila ka mga eskwelahan diri sa syudad sang Iloilo, no? Ang mga Chinese schools naton may ara sang Sun Yat-sen High School, Hwa-Chong College of Iloilo, Iloilo Scholastic Academy, kag Ateneo de Iloilo. Ginalauman nga may linibo sa mga estudyante sa nasambit ka mga eskwelahan ang mapasakop sa sining kahiwatan this coming Friday, no? So, lauman naton ang medyo mabugat na trapiko kay ang ining program po maumpisa sa Biyernes, alas 3 ng hapon, kag ang parada halin dira sa may YMCA padulong sa Iloilo Freedom Grandstand, no? Aside sa parada kag ang Grand Cultural Showdown, kung sa din may mga ginhanda nga performances ang mga Chinese schools naton, may ara man sa food festival na ginpreparar ang Iloilo Hotel Restaurants Association o kunang IRA, mga Chinese food naman, no? Pag-iban pagid ng mga pagkaon na pwede mabakal sa mga tumalaw naton. So, ang ini nga kahiwatan, bukas ini sa publiko, wala sang bayad. So, kung wala ka mo sang schedule this coming Friday, pwede gid ka mo kapadulong sa downtown area kung sa Iloilo Freedom Grandstand, no? Para magtanaw, no? Dili man naton makitaan, Paul, no? As mentioned gani kayo na sa press conference, ang dako nga impluwensya, no? Sa Ilonggo Chinese community diri sa ato, no? Halin sa pagkaon, halin sa mga eskwelahan, pakadtuman, no? Sa kultura nga ato naman gina-embrace bilang isa man ka Ilonggo. So, kayo na nagpasalig, no? Ang Ilonggo Chinese community nga padayon sila nga mag-collaborate, no? Sa local government unit kag pagsuporta man, no? Sa mga programa, no? Para mapadayon pa ang pagpasanyog sa ekonomiya sa syudad. And at the same time, nagasunod man sila, no? Sa mga trust, especially sa national government. As we know, no? Dako ang contribution sa Ilonggo Chinese community, especially sa economic side diri sa Iloilo City. So, na, no, nagapang-imbitar ang mga kauturan natin ng Ilonggo Chinese, no, sa publiko na mag-join sila kag maki-celebrate sa Chinese New Year celebration this week diri sa Iloilo City, Paul. Nami gidya no ang relasyon sang Ilonggo community kag ang mga Ilonggo Chinese leaders diri, no, sa aton sa syudad sang Iloilo kay kada Chinese New Year makita mo gid ang pagsuporta sang isa kag isa, ang kolaborasyon kay makapila ka beses kita sini makakita sa mga activities nila, no, mga performances sa mga kabataan. So I believe na-encourage ta gid ng aton nga mga kauturan nga saksihan ining mga activities nga preparar sa celebration sa Chinese New Year ngati ang selebrasyon hiwaton sa Biyernes. Yes, Paul, no? And idugang ko lang, no, sa mga kultura naton, ang tema sa celebration this year is Harmony in Radiance, no? Silinggan isang organizing committee, no, nga nila pangunahan ni Sir Fulbert Wu, ay siya man ang nag-represent ng Sun Yat-sen High School, no? Ang iling Harmony in Radiance, nagapakita, no, nag-highlight sa unity, no, sa Ilonggo Chinese, no? And at the same time, iniman nga prinsipyo ang gina-promote, no, sa isa man kakilalang leader dito sa bahin sa China nga si Sun Yat-sen. So siling nga that's why amo ina ang ginpili nila nga tema, no. So siling nga makita, no, ang collaboration kag unity sa tunga sa Ilonggo Chinese diri sa Iloilo City, considering nga may mga schools kita, Paul, no, na
nag-umpisa diri sa Iloilo City. In fact, isa sa mga trivias na nakuha naton nga ang Washong College of Iloilo, first Ilonggo Chinese Community School diri sa Iloilo City, and second sa Pungsod, Pilipinas, ara man ang Tungasan High School kag iban pagid, no? So nakita natin ang dakong impluwensya sa Ilonggo Chinese. So liwat nga nagapag-agda ang Ilonggo Chinese Community Hall sa mga kawatan, no? Lauman nila sa mga parada ang maniluagon ng mga floats, traditional lion and dragon dances, and cultural performances sa mga kabataan kag estudyante sa Washong College of Iloilo, Iloilo Scholastic Academy, Ateneo de Iloilo, kag Sun Yat-sen High School. So, sa liwat, sa Biyernes ini, February 20, halin alas 3 sa hapon up to sa gabi. Okay. Madamo gid nga salamat. Mag-isang diri sa may Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas, Amy Rose Santiagudo, Radyo Pilipinas, at Radyo Publiko. Madamo nga salamat, Amy Rose Santiagudo sa report. So, all set na ang tanan, no? Para sa selebrasyon sa Chinese New Year sa Biyernes. Radyo Pilipinas. Radyo. Buwas yang holiday nationwide. Pero ang selebrasyon diri sa syudad sang Iloilo hiwaton sa Biyernes. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So, balantayan ang mga performances sang mga Chinese schools. Kadamo gid, no, sa mga Chinese schools diri nga naga-participate kag kada tuig may host school na rotate man lang na nila. So, bantayan, no, anong mga pasabog sang tagsa ka eskwelahan sa ilang mga performances. Kaya syempre may food fest man ina, mga kilala nga mga delicacy, no, sang China aton gid matilawan kag hindi man lang kada Chinese New Year kita gakaon, nangin part na siya sang aton nga nga pangadlaw-adlaw, tikoy, siomai. Bisan diin na lang may siomai man. Ano pa gid? Damo lang kag tanagid man na na-adapt naman ang mga kultura man kag tradisyon sang pungsod China. Kag nakita taman ang kontribusyon sa na-mention ni Amy Rose, no, ang kontribusyon sang Ilonggo Chinese community diri sa aton sa syudad sang Iloilo, partikular sa ekonomiya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 43 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon, magahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out.
Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes, Tugtog, Domingo. Radyo Pilipinas News. Upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning. Upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa. Upod kay JP Hervas. Radio Journal. Upod kay Bing Pabiona. Tukib. Upod kay Mary Hope Torrechante. Balita Sosyal. Upod kay Marian Grace Erenieta. Bantay Banwa. Upod kay Paul Tarosa. Headliners Was. Upod kay Paul Tarosa. Youth Connect. Upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon. Upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone. Upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas pagtigil at gumalang kaya ikaw sa bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
50 minutos makaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Parahin ka mong nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Sa aton nga mga kauturan, sa mga bag-o nga mga establishment, ang mga dalagko, balang mga structures, 2 to 3 years dapat ang pag-check. Sa mga daan-daan ng mga balay, kada 2 to 3 years man ang pagpa-check na. Hindi nyo na pagulaton nga mag 10 years gali. Kay sang sadto to 5 to 10 years pa. 2 to 3 years dapat gina-check nyo gid ang inyong grabe, no? Under control na, kag tiyan mo lang na galing, may pila na ka mga pamilya siniyang maapektado, gid. Kinahanglan gid anay nila nga suportahan, tagaan naton sang bulig. May mga balay, sorry. Hindi, may mga bayo kamo dira, pagkaon, anything nga pwede nyo ma-share sa ila. Pwede gid kamo ka pakigangot sa mga officials man dira sang Barangay Benedicto or sa CSWDO. Hindi na kita bala magpaminsar nga may city government. Hindi, kamo mismo may ara kamo extra, may ara kamo bagay nga pwede ma-share, hindi na kamo magduwa-duwa. Kay mas maayo na lang nga kita ang maghatag kaysa sa kita ang ginatagaan. Kay tutod masubuin na makalanusbo nang natabo sa ila. Nati pila mo katuigin pundar, masunog lang sa pila ka oras. Naman na sila, ma-rebuild naman na sila sa ilang pangabuhi. Muna nga sa simple naton nga paagi, mamagaan ang ilang ginabatsyag, buligan tagid sila. ...52 minutos magaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta ang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Vermor Aventura. Sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bulag, ublag, tugtog sa masunod naton nga pag-ulubdanay sa Bantay Banwa.